Napaka-strategic ng ating Panginoon sa pag-assemble, sa pagbuo ng kanyang hukbo, ng kanyang army. Lahat dapat ay merong part. So binigay niya ang apostles, ang prophets, ang evangelists, ang pastors, at ang teachers. And lahat ng Christians, kailangan meron kayo dyan. Kasapi kayo dyan. Isa sa mga yan. Mahubog tayo sa isa sa mga yan. God has strategically assembled His army with diverse roles and ranks. This is for the ministry, for the building the kingdom of our Lord Jesus Christ. Hindi lang ito basta-basta mga position na binigay ng Panginoon, pero lahat ito ay pantay-pantay na binigay ng Panginoon para mabuo ang kanyang kaharian. So first is, nabanggit is the apostles. Ang mga apostol po, sila po yung mga disciples ng ating Panginoon. Mga pinili ng Panginoon. Mga nakasama ng ating Panginoon. Can you give the names of the apostles? Ng mga kasama ng Panginoon na nag-ministry? Matthew, Peter, Mark. Oh, sino Mark? Sino nagsabi ng Mark? Hindi kasama si Mark. Matthew, John, Peter, James, Paul, Andrew, Jude. Wow, hindi na nakasama yung Jude. Simon. Sino po? Matthias, Nathaniel. No? These were the apostles. Mga tao na nakasama ni Jesus Christ in His ministry. Sila ang unang inatasan to spread the word, to spread the gospel. They are the first commanders. But this time, in our time, wala na tayong apostles since they are in heaven na, nasa langit na sila. They are saints na. But we have these gifts called apostleship. Na kung saan, hindi natin tinuturing sila ng mga apostol dahil hindi naman nila nakasama ang Panginoon. Pero meron silang traits and characters ng mga apostles. Kaya kung baka may marinig kayo na mga tao na tinawag na apostol, hindi sila apostol na may name, may rank na katulad ng mga apostol na katulad nila Paul and Peter. No? Ibig sabihin, dapat they require these characteristics, these skills. Ano yung mga skills ng mga apostles dapat? They are the pioneers. No? They are the fronts. No? They establish and set yung mga gawain para sa Panginoon. So, if you are someone na sa'yo nagko-comply or nangihingi ng tulong or nagpapapray yung ibang mga church leaders, yung ibang mga pastors, yung ibang mga leaders ng spiritual leaders, it means you have the gift of apostleship. You have the courage to make churches, to build a physical building, to make funds, to make programs for the kingdom of God. You're proclaiming the word through programs, through propagandas. You have the gift of apostleship. No? Isa kang hukbo na doon ka ilalagay. We have the prophets. In the biblical times, in their times, the Lord chose His prophet to say His words. Ginagamit ng Panginoon yung mga propeta para sabihin ang kanyang mga gustong sabihin sa kanyang bayang pinili sa Israel. And outside the Christian faith,
other people, other groups, other believers, ay other people, kapag narinig nila yung term na prophets, ang naririnig kasi nila, ang kanila pumapasok sa isipan, ay these were the people, kalahating tao, kalahating Diyos. Kasi inaalaw ni Lord na yung kanyang mga propeta ay makagawa ng mga miracles doon sa Bible. Kung kayo ay nagbabasa ng Bible, sana nakakarinig kayo. But this time, in our time, hindi na need ng prophet ni Lord since the Bible is complete. His message is complete. But what I do believe, nag-e-exist pa rin yung mga characteristics ng prophet sa atin. Ano-ano mga characteristics ng prophets na nandiyan? No? They are discerning sa Spirit ng Panginoon, sa will ng Panginoon. They are also correcting. They're good in correcting. Founded yung kanilang mga correction. And they are also good in guiding. If you have those qualities, you are the modern prophets. No? Hindi ka propeta na magpo-propeta ka na bukas lilindol, sinasabi sa akin ni Lord. Hindi ganun. No? You are calling people to repent because you are discerning. Ang quick, mabilis kang makaramdam sa iyong kapatid kung anong problema ng iyong kapatid mo sa pananampalataya. May pinagdadaanan siyang problema, nasisense mo agad. At sinasabi sa ni Lord kung ano yung mga dapat sabihin sa Kanya, and anong encouragement, anong pag-rebuke, anong suway ang dapat mong sabihin sa kapatid mo. That's the modern prophecy. Baka doon ang iyong calling. Maging prophet. It's not always blessing na mag-prophesy ka ng blessing. Kasi ngayon, kapag may nakikita ko ng mga prophets, pupunta sa church, speak of blessings, and there's nothing wrong about it. A blessing is a blessing. Pero kung yun na lang yung idea natin sa mga prophets na ito, blessing yung sabihin ito, baka hindi yun prophet. People, Christians, who discerns a lot, no, sa Holy Spirit, no, you are our modern prophets. The Lord also gives us evangelists. Ano ang characteristics ng evangelists? Dapat ito yung marami ngayon. They are the recruiters. They are bold, matatapang. They are inviting. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tinatawag silang missionaries. Kasi, they are not afraid to jump or to cross another culture, another era, just to spread the word of the Lord. Kung ikaw, nakakapagsalita ka ng salita ng Panginoon sa mga hindi mo kakultura or hindi mo kababayan, you are a missionary, you are an evangelist. If you can speak the word of God, sa hindi mo ka-age, sa mas matanda sa'yo, sa mas bata sa'yo, you are an evangelist. Tinawag ka ng Panginoon para maging evangelist. You talk to people na iba ang lahi, and you are sharing the word of God. You are recruiting them to believe in the Lord Jesus Christ. You are inviting them. You are an evangelist. And then the Lord also gave the Christians pastors. Ano ang role ng pastors? They are the caregivers. Wow, caregiver pala si pastor. Kaya pala si pastor dapat nasa mga bahay. They are the caregivers. They nurture, they protect the flock. Ito, ano to sa atin? Ito, masyado tayong familiar sa pastors. Kasi inisip natin, ay kapag born again pastors, kapag Catholic pa rin. No, the Lord assigned every details ng position sa kanyang army. Hindi pwedeng attending ka lang sa church. Hindi pwedeng Christian lang ako.
The Lord gave us gifts para magkaroon tayo ng position sa kanyang kaharian. If you think you are nurturing, if you think you are given the gifts of protecting other believers, or caring other believers of their faith, natawag ka para maging pastor. And also, the Lord gave us teachers. They are the trainers. They equip the soldiers. Pinapasa nila yung mga knowledge, yung wisdom ng kaharian ng Panginoon sa mga bagong mananampalataya, sa mga bagong kasapi. They trainers, they're teaching, they're equipping. So I want you to identify these troops of the kingdom of God. Nakikita mo ba ang sarili mo sa isa dyan? Kung hindi pa, gusto kong tuklasin mo. Katulad ng pagtuklas mo sa gift na binigay sa iyo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay hindi basta-basta gumawa ng kingdom niya at isasali ka niya nang hindi pinagplanuhan. Everything is well thought by our Lord God. The kingdom of God, His kingdom is here right now. Magpagamit tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng contribution sa kanyang kalakasan, sa kagandahan ng Panginoon, sa purpose ng Panginoon para sa kanyang kingdom. Maging tapat tayo sa ating pananampalataya, maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At lahat ng ito, ibigay natin sa Kanya. We need to remember that Jesus Christ, sabay-sabay po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa inyong mga kaloob, sa inyong mga regalo na binigay niyo sa amin, Panginoon. Hindi lamang ito basta-basta regalo, Panginoon, kundi ito yung mga title for us, Panginoon, to claim, Panginoon. Itong mga characteristics na ito, Panginoon. You think of it, Panginoon. Napaka-thoughtful mo, Panginoon, para sa inyong kaharian, Panginoon, para sa amin, Panginoon, na hindi kami basta-basta na tinawag niyo at pinilit niyo, Panginoon, kundi meron kaming kakayanan to have power in your kingdom, Panginoon. Na magkaroon kami ng contribution, Panginoon, sa inyong ginawa, Panginoon. At Panginoon, kayo, Panginoon, na magbigay sa amin ng kalakasan ng loob, sapagkat bukod sa mahirap ang laban, Panginoon, ang laban na ito ay tinapos niyo ng Panginoon. Salamat, Panginoon, at nawa ang aming mga puso, mga kaluluwa, Panginoon, ay maging bukas, Panginoon, sa pagpapagamit sa inyong kaharian, Panginoon. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen.